Kita mo sa mga Duterte, bukod doon sa sinasabi nilang kagaguhan na intelligence pan ni BP Inday, meron ba silang diretsang natukoy na si Tatay Digong nangurap? Wala eh. Wala. War on drugs lang. Ano sabi ni Tatay? Noong 2015 nung tumakbo siya, it will be bloody. Sinong nanalo? Sinong nanalo? 16 million mandate given by the Filipino people. Bakit? Gusto kasi nila yung war on drugs. Ang daming tuminok. Diba? Ibig sabihin, kung ayaw ng mga Pilipino, sinabi na nga nung matanda na it will be bloody, na maraming mamatay dun sa war on drugs, eh dapat di nanalo. Eh nanalo eh. Binoto pa rin. Binoto eh. Ano ibig sabihin? Gusto ng taong bayan yun. Kaya dapat nyo irespeto yun. At doon sa mga namatay na yan, nakita naman natin, alam naman natin totoo, maraming mga nagsasabi, biktima sila. Eh hindi naman biktima, katulad ditong nakaraan, yung nagtatalo na matanda. Yung pala yung biktima. Oh, hindi naman pala biktima yun. Sa hazing pala, nagdrama-drama pa. Diba? So, dyan yung makikita na hinahati tayo ng mga demonyo at mga sinungaling. No? Kaya dapat hindi tayo pumapayag na nahati tayo. Pero Sir Placido, sa tingin mo, di ba yung mga pinklawan at saka punangan at saka yung mga talagang NPA magkakasama na ngayon. Tapos sa tingin niyo po ba talagang pinagbabangay ang mga Duterte at saka ang mga Marcos para sila sa year 2028 yung mamamayagpag po? Para sa tingin ko yun yung ano nila eh. Yun yung mga senaryo nila na kaya parang hinahayaan nila na si Bongbong Marcos ay okay lang na sige ganyan sila, hindi nila pinoprosecute, hindi na tinutulig sa, hindi nila pino-question about sa mga nakawan nangyayari kasi may mga sariling agenda yung mga MPA. Talagang MPA ang tawag ko na hindi na komunista. Alam mo yung mga pulangaw na yan, Pinklawan, Dilawan, at saka itong mga komunista na to, yung mga oligarko, sa totoo lang, may karapatan din naman sila bilang mga Pilipino para tuligsain ang pagnanakaw. Pero sa usapin kasi na ito, no, ito eh, ano to eh, talo naman sila nakaraang eleksyon eh, talo sila eh. Ang ibig sabihin, no, kaya nagkakaroon ngayon ng sigalutan, ang mga Duterte supporters at itong Bangag administration kasi may maling ginagawa. At dapat irespeto ng mga pulawan na to, pinklawan na to, oligarko at mga komunista, yung ginawa nilang konstitusyon. Sila yung gumawa nun eh. Diba matagal nilang pinakinabangan yan ng mga oligarko, komunista, kaya nga may party list eh, kung ano-ano eh. Matagal nilang panahon na pinakinabangan yan, nakapagpaalis sila ng 2 presidente dyan. Nakapagtanggal pa ng Supreme Court Justice, si Corona, di ba? So, ibig sabihin, matindi na yung pakinabang nila sa konstitusyon. Pero ito din yung same constitution na sila ang bumuo at sila ang nakinabang na ayaw nilang irespeto at igalang ngayon. Bakit? Balik tayo dun sa tanong mo. No? Hindi ito labanan ni Bongbong Marcos, ni VP Sara at ni Robredo, mga talunan. Labanan ito ng mga nanalo. Okay? Labanan to ng mga nanalo eh. At wala naman tayong ibang option, wala tayong ibang choice. Base doon sa konstitusyon na sila yung gumawa na vice presidente. Constitutional succession. Walang iba. Ayaw nilang No? tanggapin. Tapos yung isang tabingi pa ng congressman niya, sasabihin niya, kayo mag-aayos ng Pilipinas. Sir Eh, Placido. ako, ito lang isa lang. Ito matagal ko nang hindi nagawa to. Eh, mga putang ina nyo. Di ba? Paano nyo sasabihin na kayo ang ayos ng Pilipinas? Eh, kaya nga nagkakagulo-gulo yung Pilipinas. Di ba? Kaya nga si Joe Masison tumakbo dito dahil sa inyo mga komunista, mga putang ina nyo eh. Tapos ayusin yung Pilipinas. Eh, mga hindot pala kayo eh. Sir Placido, isa pa yun na yung marami dyan mga MPA na yung loyalista stupido. Yung last na rally nila, inamin ng apo ni Cory na talagang bumagsak ang kanilang rally. Naniniwala ka ba na talagang mahina sila? Sagot. Alam mo, hindi na dapat tanungin eh kung mahina ba talaga sila. Kasi pinapakita na ng kasaysayan natin na hindi naman sila nagtagumpay eh. Mahigit 50 taon na nakipaglaban ang CPP, NPA, NDF sa Pilipinas. Hindi naman sila nagwagi eh. At sino yung madalas nilang hinihikayat? Sino yung madalas nilang ginagago? Kabataan. 'Di ba? At karamihan sa mga kabataan na 'yan, namulat din na ginagamit lang din sila. So, yung sasabihin nila na hindi sila mahina, eh hindi nyo nga maagawang Pilipinas eh. Paano sabihin malakas kayo? Talagang mahina. Maniniwala pa ako sa inyo kung naging komunista na yung Pilipinas. Eh hindi nga eh. No? Kaya ikaw tabingi, ulitin ko sa inyo ha. Balatan mo. Ikaw tabingi,
Paano mo sasabihin nga ayusin yung Pilipinas? Eh mahigit 50 taon na kayo nandyan, mga putang ina nyo. Diba? Paano nyo ayusin ang Pilipinas? Kaya lalong gumugulo. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit lalong gumugulo? Bakit? Kasi itong mga talunan na to, nangingialam pa. Diba? Nangingialam. Eh talunan nga kayo eh. Paano kayo makikialam? Labanan ito ng constitutional succession. At ako tahasan kong sinasabi, dapat talaga mag-resign si Marcos. At dapat talaga humalili base sa konstitusyon. Ang tanong ko nga ganito eh. Ang tanong ko nga ganito eh. Paano kung ang nanalo eh, kapanalig nila? Palagay nyo. Hindi nila igigit ang konstitusyon? Igigiit. Igigit nila. Kaya nga sabi ko, huwag kayong double standard mga putang ina nyo. Ang tagal nyo pinakinabangan ng konstitusyon. Nakapagpatanggal kayo ng 2 presidente. Supreme Court Justice. No? Pinakinabangan ninyo. Pinaikot-ikot nyo kami sa konstitusyon na kayo ang gumawa. Pagkatapos ngayon, kailangan sundin natin ang konstitusyon sa constitutional succession. Ayaw ninyo. Paano nyo ayusin ang Pilipinas, mga putang ina nyo? Yung, nabanggit mo kanina yung ano sir, yung si Joma Sison, nabanggit mo siya kanina. Hindi kaya may kaakibat din, may connection siya sa pagpapadala kay Tatay Dig sa dahig? Hindi natin masasabi yan, pero anything's possible in this world naman. Kasi syempre, alam naman natin, pag upo ni Tatay Digong, hindi lang naman yung mga drug lords yung naapektuhan eh. Mga oligarko, mga negosyante, lahat tinamaan eh. No? Possible siguro, nung buhay-buhay pa siya, plano nilang gumanti. Nanggaling nga mismo kay Trillanes yan eh. Anong sabi ni Trillanes noong nakaupo pa si Tatay Digong? Weather lang yan, 6 na taong ka lang. Tama, mali? O ngayon, sinasabi niya, nakarma na daw. So, ibig sabihin, possible. Lahat ng mga bagay na yan, posible yan, na napag-usapan na nila yan, kung paano nila gaganti. Tignan ninyo, yung mga gago sa Senado, lalo na si Risa Ontiveros, ano sabi niya? Ang dami daw iniwang kalat ni Duterte. Anong kalat? Eh kung maraming iniwan na kalat si Pangulong Duterte, kayo yun, mga putang ina nyo, hanggang ngayon nagkakalat kayo dyan. Di ba? Kaya yung sinasabi nila na yon, mga ano na lang yon, sour graping, sweet lemony, no? Mga defense mechanism ng mga talunan. Sir, ano masasabi mo doon sa ano? Sabi kasi nila, bakit daw ang sinisisi natin ay si Bongbong Marcos ang nagpadala Sino may sabi niya? kay Sino may sabi niya? wait lang, tapusin ko yung question ko. Kay yung mga pinklawan. Bakit daw sinisisi natin si Bongbong Marcos sa pagpapadala kay Tatay Dig sa dahig? Si Trillanes naman daw po. Alam mo, ganito lang yan eh. Hindi, di ba dati itong mga pinklawan na to, nung nangampanya sila, meron silang campaign na strategy na let me educate you. Mga putang ina nyo palang lahat eh. Paano kayo mag-e-educate kung kayo mismo mga bobo kayo? Di ba? Sa isang nangyayaring krimen, sino ba ang may pinakamakapangyarihan kahit nasabihin natin na we have 3 equal branch of the government, the legislative, judiciary, and executive. Sa palagay ninyo, sino may pinakamakapangyarihan sa lahat? Ang presidente. Bakit? Nakakapaglukluk nga yan eh. Ng mga chief justices tama. Sinong sisisihin nyo? Ako. Diba? Sino sisisihin nyo? Mga gago kayo. Walang ibang dapat sisihin kung bakit ganito kagulo yung bansa natin. No? Kung hindi, si Bongbong Marcos at kayo na magugulong mga komunista at mga oligarko, drug lords at mga magnanakaw na politiko. Kayo yung magugulo, hindi naman kami. Okay? Kaya wag niyo sasabihin sino sisisihin. Dahil pag kayo sinisi namin, ayaw niyo naman. Sino gusto yung sisihin namin? Siyempre, presidente yung bangag na ngayon, matapos yung isuka-suka ng panahon ng eleksyon, matapos sa sinabi ninyo magnanakaw, ngayon, yung bayag, sinusupsup ninyo, mga putang ina nyo. Sir Placido, huling message na lang po. Marami na po kasi viewers na nanonood dito ngayon. Char. Yung message na lang po nyo sa mga magulang. Baka kasi maligaw ng landa sa mga anak nila, bigyan nyo na po ng konting payo po yan. Yung mga magulang natin. Para sa mga, baka kasi ang alam ko marami na po sila na-agitate na sa mga pumapasok na po sila sa loob ng campus sa mga komunista. So bigyan niyo na po ng konting kaalaman yung mga magulang natin na nanonood dito na bigyan ng advice na para hindi mahikayat ng mga MPA. Alam mo, nung mga bata pa tayo, no, nag-aaral pa tayo, ang sinasabi sa atin, ang mga guro ay ang ikalawang magulang. Tama ba? No, itong mga guro na to, may mga magulang din to eh. No? Siguro kung mananawagan man ako, bukod dito sa mga biological parents, nananawagan din ako sa mga guro. Huwag nyo nga hayaan, napapasukin kayo
no, na mga komunistang grupo. Kasi baka mamaya anak na ninyo yung nabibiktima diyan, no? Sa mga magulang okay naman, nabigyan natin ng kalayaan yung ating mga kabataan, yung ating mga anak. Pero bilang magulang, meron tayong obligasyon para mabigyan sila ng tamang direksyon. No, kausapin natin ng mga anak, hayaan natin silang mag-open sa atin, alamin natin kung ano yung mga ginagawa nila. Kasi, alam nyo, kapag nakapasok na kayo dyan, yung kabataan madaling i-brainwash yan eh. No, kasi ang kabataan, syempre, naghahanap yan ng tinatawag na sense of recognition. Sense of belongingness. Di ba, ng mga bata tayo, yung nanay tatay natin, pag umaalis sa bahay, umiiyak tayo. Ayaw nating mahiwalay. Ito kasi tinatawag nating separation anxiety. Pag bumabalik yung magulang natin, tuwan-tuwa naman tayo. Pero yung mga kabataan habang lumalaki, nag-aaral, nagkakaroon ng tinatawag na outside environment influence yan. No? Kaya ito yung dapat bantayan natin. No? Kasi yung mga anak natin, kusang lalayo yung loob sa atin at madaling mapariwara, madaling makuha. No, kaya ang pinakamaganda siguro diyan, hindi lang sa mga magulang nananawagan tayo sa ating gobyerno, lalo na sa NTF-ELCAC na gusto nilang ibasura. No? Gawin po ninyo yung dati na ninyong ginagawa para magkaroon ng sapat na kaalaman yung kabataan at gumawa pa kayo ng mga programa kung paano po mapipigilan ang gantong uri ng panghihikayat ng mga makakaliwang grupo. No? Kasi maswerte yung mga kabataan na sumama sa kanila tapos nagising. Pero mas maraming porsyento pa din. Nakita ninyo, noong September 21, ang mga nanggulo doon, mga kabataan. Noong mga nakaraang rallying mga panghihikayat nila, puro kabataan. Bakit? Kasi kitang-kita na kung sino yung mga politiko na nanghihikayat sa kabataan, kitang-kita na hinihikayat nila itong mga kabataan na to na lumaban sa gobyerno. Sila yung mga totoong lumalaban. Tayo, hindi tayo lumalaban sa gobyerno. Ang nilalabanan natin, yung bulok na sistema, yung korupsyon. At ang paglaban sa korupsyon at bulok sa sistema ng ating gobyerno, hindi pagiging rebelde yan. Dahil yan ay ating karapatan. Bakit? Nagbabayad tayo ng buwis eh. Ikaw ba, halimbawa, namili ka, nagbayad ka, or nagpamasahe ka, sabi sa'yo, mamasahin kita Swedish. No? Pagkatapos siya nagmamasahe sa'yo, lamya-lamya, hindi ka ba mabubuwisit? Ano pa kayang bilyon-bilyong pondo ng buwis ang ninanakaw nila na pinagpapaguran natin? So sa mga magulang, sa mga kabataan, pagka merong mga lumalapit sa inyo at hinihikayat kayo kung saan-saan, mas makakabuti, no? Yan ay i-open ninyo sa inyong mga magulang nang hindi kayo maligaw, hindi kayo mapariwara. Kasi kapag kayo ay na-engage diyan, papasok na yung pananakot diyan. Na pag hindi kayo sumama, maaaring may mangyari sa inyo at maaaring may mangyari sa pamilya nyo. Huwag kayong magpapabulag dito sa mga kabataan na nandiyan sa kongreso na nanghihikayat sa mga kabataan na lumaban para sa gobyerno. Tandaan ninyo very yung mga yan. Very deceptive yung mga yan. Madali silang manlansi. Lalo na sa mga kabataan. Papakita nila, lumalaban sila para sa bayan, pero ang totoo, lumalaban sila para sa ideolohiyang komunista nila. Sir, isang